Magandang araw sa inyo, idol. Welcome po kayo dito sa aking channel, The Car Loan Expert. Today's topic, pag-usapan natin ang tungkol sa mga EV. Models ng EV, presyo ng EV. Dahil alam ko ang iba sa inyo dyan ay may balak na bumili ng bagong sasakyan. Yun nga lang, medyo nag-iisip-isip tayo. Contemplating tayo kung ito ba yung tamang time para bumili tayo ng bagong sasakyan na kasalukuyang krisis ang ating bansa. Kulang tayo sa supply ng langis, patuloy na pagtaas ng presyo ng langis o gasolina, at wala rin tayong katiyakan kung kailan matatapos ang gera dyan sa Middle East. So in short, kailangan maging wise tayo. Kailangan maging practical tayo mga ka-idol. So yung mga customers dyan na fanatic sa mga Japanese brands, Korean brands, American brands, meron naman silang available ng mga hybrids, plug-in hybrid. Yun nga lang, price matters mga ka-idol. Kung ikaw yung tipong medyo practical, naghahanap ka ng kotse na magagamit mo pang araw-araw, na hindi naman kamahalan at hindi ka gagasto ng malaki pagdating sa mga gasolina o di kaya sa kuryente, why don't you choose Chinese brands mga ka-idol? Dahil marami ka naman mapagpapilian. At huwag ka nang masyadong negative sa mga Chinese brands, mga ka-idol. Dahil yung ginagamit mong cellphone, relo, damit, sapatos, karamihan po dyan is made in China. And even yung mga ino-order po ninyong products dyan sa Lazada or Shopee or even sa mga SMs, mga ka-idol, karamihan po dyan is made in China. At Chinese brands are continuing improving, mga ka-idol. So, depende na lang sa gumagamit. Diba? Tama po ba? Okay. So, sa video ito, sasabihin ko sa inyo yung mga practical cars na available dito sa ating bansa. Mga Chinese EV cars, mga ka-idol. Siyempre, kung bibili ka lang rin naman ng sasakyan, bakit pa ako magagasolina? Diba? Tama po ba? Dahil kung ako ay may budget, bibili ako ng murang kotse na magagamit ko pang araw-araw, pangatid sundo ng aking anak, ng aking misis, pamalengke, or gamit ko pang araw-araw mga ka-idol. Diba? Okay. So, umpisa natin dun sa mga cute mini EV or pocket EV mga ka-idol. Yung tipo bang kuya ng ating four wheels na e-bike. Yung ginagamit natin sa village. Okay? Kuya nun. Mas malaki doon ng konti. Mas mataas ang range at mahal mga ka-idol. Okay? Ang una sa listahan natin ay si Wuling Macaron. Okay, guys, ito presyo lang ang sasabihin ko sa inyo at variant. With regards to specifications and promo, try to research sa Google, then sa YouTube, at kung may mag-resonate sa inyo, I suggest na puntahan po ninyo sa mga car dealers. See it in metal, mga ka-idol. Try to talk doon sa mga agents and ask for a test drive. Then, ask for availability of parts para makasiguro talaga kayo. And if I were you, mag-join po kayo sa mga Facebook owner groups para magkaroon po kayo ng idea kung ano-ano yung mga modifications na pwede ninyong ilagay or parts na kung sakaling may masira, 'di ba? Saan kayo order, 'di ba? O you just go belong do sa community nila mga ka-idol. Mas healthy yun mga ka-idol. At least may makakatulong po sa inyo. Okay? May tutulong po sa inyo. Okay. Number 1 is Wuling Macaron. Price po nito ay 663,000. At ang range naman po nito ay nasa 120 to 170 kilometers. 4 seating capacity ito mga ka-idol. Okay? And Wuling is one of the best brand sa China. Ito nga yung parang amphibian small EV nila Di ba? According to my friend na ahente po ng China, maganda daw po ang quality ng Wuling. Yes, superb mga ka-idol. Next is Wuling Game Boy. Ang price po nito ay 863,000. At ang range naman nito ay nasa 220 to 260 kilometers. 4 seating capacity mga ka-idol. The next is Jetour Ice Cream. Okay?
At ang model po nito ay yung anak ni Dog Kramer. Ang price nito ay nasa 699,000 at ang range po nito ay nasa 120 to 150 kilometers. 4 seating capacity din. At yung pinaka-last na cute na mukhang labubu, FAW Best Tune Pony. Price nito ay 588,000. Range naman nito is 170 to 222 km. 4 seating capacity rin ito mga ka-idol. Yan. Ito yung kotse na magagamit mo along the village, panghatid sundo ng iyong anak na kinder. Ayan. Grade school. Pwede yan mga ka-idol. Cute na cute. Actually, mga babae talaga ang bumibili nito eh. And if I were you, bilhin nyo na ng cash kung may pera lang rin naman kayo. Dahil sa panahon po natin ngayon, mahirap ang mangutang mga ka-idol. Lalo na't krisis ang ating bansa. No? Mas maganda wala kang utang. Bili mo na in cash. Pabili ka sa iyong jowa. Okay. Next, yung pinakamurang EV na below 1 million. Ito yung small car na parang nandun sa kalihera po ng Espresso, Wigo, ayan mga ka-idol. Walang iba kundi ang BYD Seagull na kamukha po ng Lamborghini. Ang price po nito ay nasa 898,000 or more. Okay? The next is yung mini na SUV. Walang iba kundi ang isa sa mga pinipilahan din ngayon. Ang VinFast BF3. 649,000. Yan. Mura, no? The next naman is si VinFast BF5. Ang price nito ay nasa 992,000. Yan. At may nakita ko dito mga ka-idol. I don't know kung gaano kalaki ito, no, si Wuling Bingo. Try ko lang i-check dito sa sa internet mga ka-idol. Ayun, gwapo nito. Wuling Bingo mga ka-idol. Ayos to. Yan, isa yan sa mga kinukonsider din mga ka-idol. Okay, ang price naman nito ay nasa 863,000 to 1 million. Yan. Ayos, no? Pwede. Ito yung kotse na magagamit mo pang araw-araw. Pamasok mo sa iyong trabaho. Napaka-cute mga ka-idol. Lalo na kung cute ang iyong mukha, cute ang iyong height. Panalo to mga ka-idol. Okay? Ngayon, kung medyo nalilitan ka dun sa mga small EVs na yon mga ka-idol, yung tipo bang gusto mo nandun ka sa kategory ng crossover vehicle, compact SUV, na kayang mag-accommodate ng 5 seating capacity, dito ka na sa mga mid-range na ang price ay nasa 1 million to 2 million mga ka-idol. At ito yung mga very popular this year, no, 2026. Okay, number 1 is si BYD Dolphin. Price range nito ay nasa 1,398,000. Okay? Next naman is si BYD Atto 3, 1,598,000 to 1,798,000. Okay? Third is MG4 EV, 1,468,000 to 1,700,000. Okay? And then 4 is BYD Seal, 1,998,000. And then Geely EX5. Yan, sikat na rin ito mga ka-idol. 1,799,000. And Jayco EJ6, 1,640,000. Mga ganun mga ka-idol. To 1.7. Ayan. Ito yung mid-range na electric vehicle mga ka-idol na can accommodate up to 5 seating capacity. The best ito mga ka-idol. Okay? Next naman, kung kayo ay naghahanap ng premium na EV na talagang may budget kayo, kahit i-financing ninyo dahil may pera kayo, ito mga ka-idol. Walang iba kundi is si Tesla. Okay, Tesla is nasa 1,830,000. Tama ba ang price ko? To 3 million. Model 3 mga ka-idol, Tesla Model 3. Next naman is si Tesla Model Y, 2,000,000
360 to 2,600,000. Okay? 3 is Nissan Leaf, 1,998,000. Wala akong masyadong makita na Nissan Leaf sa mga Nissan dealers, mga ka-idol. Next naman is si BYD Tang, 3,300,000. And Kia EV9, 5,900,000. Ganun, mga ka-idol. Okay? Medyo mahal, Ayan. Doon naman sa mga pinakasikat na brands like BYD, ayan, Tesla, MG, VinFast, Geely, ito yung mga kino-consider natin, mga ka-idol. Okay? Actually, umaabot po yan ng more than 100 electric models sa buong Pilipinas, mga ka-idol. Yun nga lang, hindi pa natin masyadong makategorize itong mga to, mga ka-idol. But according to my research, mga more than 100, mga ka-idol. Okay. So, kung ikukumpara mo ang consumption in between the internal combustion gas engine versus EV, okay, ang fuel average mo on a monthly basis for gas, depende po yan sa kotse na ginagamit ninyo. Starting from 8,000 to 12,000, mga ka-idol. Yan ang fuel consumption o average mo on a monthly basis. While kung mag-EV ka naman, mga ka-idol, okay, kung nag-charge ka, mga ka-idol, okay, Meralco, nag-a-average po yan ng 1,500 to 3,000 on a monthly basis. So, alin sa dalawang yan ang makakatipid ka? Internal combustion o sa EV? Okay, kayo ang mamili, mga ka-idol. Dahil kung ako ang pipili, mga ka-idol, syempre, for the meantime, dun muna ako sa EV. Actually, fanatic talaga ako sa hybrid. But for now, dahil sa sitwasyon po natin, dun muna tayo sa EV, mga ka-idol. Okay? Pagdating naman sa mga budget cars na EV, syempre, nandiyan na kagad si BYD Seagull, si VinFast na BF3. Pagdating naman dun sa mga best value, nandyan si BYD Dolphin, MG4 EV, tsaka si BYD Atto 3. Premium, mga ka-idol, wala nang tatalo kay Tesla. Ito na yung pinaka-high-end when it comes to EV. Okay. So, next video natin, mga ka-idol, ay pag-usapan din naman natin ang pros and cons ng mga electric vehicles. Dahil sa panahon po ngayon, ang karera po ng car industry ay battery. Same as mga cellphones, mga ka-idol. Kung ang cellphone ay pinag-uusapan ay technology, camera, gaming, video editing, and also the battery. Okay? So, ang pinag-uusapan ngayon sa car industry, okay, sa mga tech, mga ka-idol, is battery na. Okay? Aside po dun sa mga features, it's more on battery. Ang pinag-uusapan dito is yung gaano kabilis ang charging, gaano kalayo ang range, gaano katibay, sino mas better, sino mas magaan. Yun. Okay? So, yun ang topic natin sa next video natin, mga ka-idol. Okay? So, thank you for watching. Dito lang kay The Carlon Expert.